Hello guys, ayan, papunta tayo ngayon guys sa Sultan Kudarat. Ayan, sa lugar kung saan tayo lumaki. Dadalaw ako doon guys kasi nga ako'y magbo-birthday ngayong buwan. At nais ko sanang magpakain doon sa mga bata, no? At sa mga tao doon. Ako'y manghihingi pala doon guys ng pato para gawing patutin. Kaya nga bumili ako ng pinya para ihalo at para ito'y manamis-namis kapag naluto guys. 250 lang pala yung tatlo. Tsaka malalaki na at yung klase niya is MG3. Ayan guys, so bago tayo tumuloy sa ating biyahe, tuluyang magbiyahe, matuluyan bago matuluyan, matuluyang magbiyahe. Kakain muna kami guys, kasama ko ang aking pinsan na single at virgin. Hindi pala siya single guys, single yung ilong. Ayan, so kakain muna kami guys kasi nagutom ako. Kakaalis ko lang sa tindahan at nagmamadali sila. So tingnan nyo yung kanin namin guys, 1 kilong kanin. Grabe naman kayo makabili ng kanin, sabi ko 5 lang. 5 bitaw na? Huh? 5 mali, pero ang taksanan ni tatay kay Caldero. Grabe ko na nga pano. Apo naman good, bahaw na eh. Siguro nag-order ng ganino. Kapag So mga tunay pag ano no. dapat baso to ang kuan. Kaya nga ha, kalma. Hindi ba yung adobo nila? Baka maamoy ni Madam Tinggibs yung suka. Dapat dili ka mag-vlog kung kakaon kay dili ta makapanglibak. Pero ikaw na, sana ko na. Ayan na. Okay lang. Nga nag-istorya man ka. Sige lang eh. Ikat pa na ako ito na storya ko. Ang suka Ibang bang time lapse sa pa ano na dito diretso. Tapos na magduol diri maligya og kanang orange. Sa ulan mang. Ayan. Yung ibang pato guys ay nagkakasakit daw. Yan ang tinamaan ng sakit yung mga... Ayan oh. Siguro sa ulan init. Ulan na naman. Nahina yung ibang pato guys. So, kumakain yan sila, kain ng kain tapos bigla na lang mamatay. Sayang lang yung mga pagkain. Pagid ng lindol kahapon, yung mga nag-ano. Tapos nai-stress sila guys sa katulad ng mga lindol, ganon. Kaya siguro nanghihina din sila. Yan yung mahirap sa mga may alaga. Kung sino makarelate dyan guys, lahat yata ng mga inaalagaan natin na i-stress. Lumlum, ano sa... Oh, yung mga... Alam niyo yun guys, yung nagalumlum guys. Yung mga nangingitlog, yung mga itlog mama, ano, nasisira yung mga itlog. Sayang yun ba? Imbis na maging ano, pato ulit. Hindi na matuloy kay na-damage sa stress ng lindol. And so, kahit madami yung naging itlog guys, pag naano yun siya, nasira sa lindol, hindi na siya maano. Alam yung term. Yung iba nabasag.
Eto sila guys. Ilan sila? 1, 2, 3, 4. 4 sila guys. Nanghihina talaga sila. Oh. Yung iba naman nandito sa labas. Nanghihina din. Hindi kumakain. Yun oh, may nanghila din doon oh. Sayang yung pinapakain. Uy, may piang man eh. Piang ang isa pang. Kawawa yung isa guys. O, isa na lang pa gumagana. Ahay. Ayan guys, oh, marami ulit tayong Tupperware. Kasi yung binili kong spaghetti, yung may lalagyan na. Kasi 10 pesos lang yung diferensya kung bibili ako ng spaghetti sauce na 1 kilo tsaka pasta 1 kilo. Nasa 199 din. So ito 209 yung may lagayan. Yung may lagayan na lang kinuha ko guys para magamit din yung lalagyan lalo na ngayon. May mga event magagamit din ito. O, pang 1 kilo din ito na serving. Ayan. So yung mga ganito na promo guys is bihira lang siya. Bihira lang mayroon sa panel. So yung stocks ko sa 11-11 doon na din ako bumili. Kasi naalala ko meron akong ganito. Inubos ko na lang yung stock doon. Bali 7 na lang din yung natira. So kinuha ko na lang yung 7 piraso. Na syempre magbayad pa din tayo guys kahit kasi kasali yun siya sa benta. Tsaka yung pang spaghetti box. Ayan, 25 pieces per pack. Galing din sa 11-11. Tsaka yung fork para sa spaghetti. Bale, 7 kilong spaghetti yung lulutuin natin guys. Kasi nasa 50 katao yung papakainin natin. Kasama na yung mga bata at matatanda. Tinutulungan nga ako ng auntie ko guys, or ako yung tumutulong sa kanya sa pagluto ng spaghetti. Dahil nga ito ay nasa 7 kilo. At parang kami aabutin nito ng gabi. So ayan guys, pinapakuluan lang muna para lumambot yung pasta. Habang niluluto yung spaghetti guys, ako'y magkukwento kung bakit dyan ko naisipang magpakain. Ayan, so ako'y magbo-birthday guys ngayong October 14. Ako ay pinanganak noong 1998. At ako nga pala'y binigay ng aking mama sa kanyang kapatid. Dahil nga mahirap yung buhay noon at marami kami. Ako nga pala ay pang-anim guys sa aming magkakapatid na babae. So 8 months old pa lang ako guys nung kinuha ako doon sa mama ko. Dahil nga mahirap yung buhay, nahihirapan ang mama ko, nabuhayin kami. Yung papa ko ay habal-habal driver. At yung mga ate ko ay nag-aaral pa silang lahat. So yung auntie ko guys meron din siyang 2 anak na babae. At nung panahon na kinuha niya ako malalaki na yung mga anak niya. Nagtanong din ako guys kung ano yung konsumo ko nung ako'y bata pa. At ang sabi naman ng auntie ko guys suam na may Liberty na gatas or yung rice powder na nilalagyan ng gatas. At kahit suam lang guys, ako naman ay lumaki ng maayos. Ayun na nga, at nung simula na nag-aral ako guys, umuwi ako ng General Santos. Every may pasok kasi nga yung bahay namin doon sa Jensan, nasa harapan lang yung paaralan. So yung naging setup, kapag may pasok, ako'y uuwi sa Jensan.
At kapag kabakasyon naman, ako'y babalik sa isulan. At dahil nga mahirap ang buhay, yung sinasakyan ko guys, yung mga trucks na nagdi-deliver ng bigas sa Jansan, ako ay sumasabay sa kanila para nga ako'y makalibre. Dahil nga yung bahay namin, o yung barangay namin, nadadaanan lang ng truck bago makarating doon sa bodega na pinagdadalhan nila ng bigas. So yung auntie ko guys, nagtitinda ng sari-sari store before. At yung uncle ko naman, truck driver, yung nagdi-deliver ng bigas. Kaya minsan guys, kapag umuwi ako ng Jansan, sumasabay ako sa kanya. At kung bakasyon naman, sumasabay din ako pabalik sa isulan. I'm so blessed guys na napunta ako sa pamilyang ito. Hindi nila ako pinabayaan guys. Tinuring nila ako na kanilang anak. At tinuring ako ng mga pinsan ko na parang totoo nilang kapatid. So most of my childhood memories guys, andyan talaga sa isulan. Yung mga kababata ko andyan din. Pero ngayon wala na. Hindi na kami nagkikita. At dyan ako maraming natutunan. Mga laro, mga sugal. Ayan, mga pera-pera. Marunong, bata pa ako guys, marunong na ako magtinda. Kasi nga may tindahan yung auntie ko o yung mama ko. Natuto na akong magbenta guys. Magsulat, maglista ng utang. Kasi syempre yung mga nagle-labor sa bodega, hapon pa yung sweldo. So ipapalista na muna yung mga kinukuhang merienda. At ayan, natuto na ako dyan guys sa paglista-lista. Marunong na akong magsingil. Kasi nga na-train na din ako dyan. Nasisingilin yung labor na yon, yung ganito, ganyan, yung kinuha niya. May mga panahon pa nga dyan guys na para akong naging financer. Kasi nga yung mga kababata ko na mga lalaki hihingi sa akin ng pangkapital sa sugal. Yung mga piso-piso lang na sugal guys noon. Ayan, so hihingi sila ng kapital sa akin, sabihin na papadamihin. At saka pagbalik nila ng hapon guys, meron na silang dalang mga pera. Dahil sabi na, nanalo na. Ito na yung panalo natin. Bigyan mo na lang ako kung magkano yung ibigay mo. So, yun yung naging setup ko dyan guys. Para akong tagatanggap na lang ng pera. Minsan naglalaro din naman ako ng ako lang. Most of the time nagbebenta. Kaya, yun yung ginagawa ko guys. Nagpipinance ako sa mga kababata ko ng pangsugal nila. At saka po, porsyentuhan na lang. Pero hindi din yung nagtagal guys kasi ako nga ay umuwi sa Jansan, nag-aaral. May mga panahon din guys na ako ay naglalako ng pritong saging sa mga labor, sa mga bodega. Kasi maraming bodega dyan sa lugar na yan guys. Kasi nga rice mill, may mga rice mill, may mga bodega ng mga soft drinks, ganon. So, naglalako ako ng saging, pritong saging na niluluto ng auntie ko. At yung napoporsyento ko guys, yun yung kinakapital ko sa sugal. Minsan din yung nilalako ko guys, talong, gulay. Kung ano lang yung matanim namin dyan sa likod ng bahay guys, pinapabenta sa akin ng auntie ko. Which is, gusto ko din naman kasi nga nagkakapera din ako. Marami talaga akong natutunan dyan guys sa lugar na yan kung saan ako lumaki. Natuto ako umakyat ng puno, nahulog. Natuto ako umakyat ng truck, nahulog ulit. Ganyan. Minsan nga, pinapalayas na ako kasi yung pagsusugal ko naabot na ng alas 6 ng gabi. Na halos hindi na ako umuuwi. Paggising sa umaga, sugal na. Yung baraha guys, piso-piso, dos-dos. Ganun yung laro namin. Hanggang sa umabot na ng alas 6, halos hindi na makakain kakalaro. At ayun na nga, at nagalit na sa akin ang pinsan ko guys, o yung ate ko na eldest. Sinabihan niya ako na kung ayaw mo pang umuwi, dalhin mo na lang yung damit mo dyan sa kabilang bahay. At maglaro ka ng magdamag at huwag ka nang kumain. May mga panahon pa nga guys na hindi na talaga napipigilan yung pag-ihi sa higaan. Dahil nga sa grabe ng takbo, grabeng laro. Hindi mo na namalayan guys, nakaihi ka na sa higaan mo. At ayun na nga, umagang umaga nakaka-receive ka ng yaw-yaw ni mother.
At kahit sa tigas ng ulo ko guys, kakalaro, kakasugal, hindi talaga ako wala talaga ako naalala guys na ako'y pinalo nila ng papa ko, ng mama ko, ng pinsan ko. Instead yung nakukuha ko guys, or yung nagiging reward ko ihilot, doon nila dinadaan guys. Palagi akong pinapahilot dahil nga meron akong mga bali sa katawan, kakahulog sa puno or kakahulog sa truck or sa mga dapa-dapa. Yung hilot lang talaga yung sakit na naramdaman ko dyan sa kanila guys. Ako ay kinder pa lang, grade 1, grade 2. Ako ay isang honor student dahil nga hands-on pa yung mama ko sa akin sa pag-aaral ko, sa pag-i-study. Kami nagre-review tuwing gabi. Kasi nga hindi pa naman siya bugbog masyado sa gawaing bahay kasi nga andyan pa yung papa ko. Nung grade 3 ako guys, pagkawala ng papa ko, masyado na naging busy ang aking mama sa pag-aalaga sa amin ng aking mga kapatid. Ako hindi niya na natutukan na turuan. Kaya nawala ako sa top honors guys. Pero ako'y nag-aaral. Ayan. So yung naging setup hanggang grade 6 guys, ako'y umuwi pa rin palagi sa Isulan. Balik na naman ng Jansan kapag may pasok. At na naging high school ako guys, hindi na ako masyado nakakauwi ng Isulan. Siguro occasional na lang. Kasi nga nung high school ako nagsimula na din ako magtrabaho kay Madam Ten Gives. Pero before ako guys nakapagtrabaho kay Madam Ten Gives, nakatry din ako magbenta sa school. Kasi nga ako'y napadalhan ng aking mama ng yema noon, yung isang pack ng yema. At ibebenta ko daw doon at yung magiging profit mababaon ko daw sa eskwelahan pagka kinaumagahan. Kaya ako nga'y nagbebenta-benta nung ako'y grade 4. Hanggang sa ako'y nag-grade 6 guys, nagbebenta-benta pa din kami. At yung mga panahon na yan, yung ako'y grade 6, si Madam Ten Gives, nagbebenta na sa labas ng eskwelahan din. Hindi na siya nakapagpatuloy ng kanyang pag-aaral. Dahil nga sa marami kaming nag-aaral guys, meron talagang makakahinto. At siya nga yung nakahinto. At siya yung nagnegosyo sa labas ng eskwelahan. At unti-unting nakapundar guys ng pangrenta niya ng bahay, ng mga gamit sa bahay. At doon na nga nagsimula guys yung pagtatrabaho ko sa kanya. At ayun na nga yung start guys na nagkakahiwalay na kaming lahat. Kasi nagkanya-kanya na sila ng trabaho. Nag-stay in ang mga ate ko sa pinagtatrabahuan nila kasi nga mahal din yung pamasahe natin noon. Ayan, at ako naman ay pabalik-balik sa Isulan at Jansan. At yung mga kapatid ko naiiwan sa mama ko. At yung mama ko ay nagbebenta-benta din sa labas ng bahay namin guys. Nag-i-slice ng mangga, santol, nagpriprito ng isaw, kahit ano-ano na lang yung binibenta guys para lang may ulamin kami sa gabi. O may pambili kami ng bigas pinaumagahan. Dahil nga nag-aaral kami at kailangan din namin kumain 3 times a day. Nakapagtapos nga pala ako guys sa high school. At nakapagtapos din ako ng college. Yung una kong course na kinuha guys yung pagiging guro. Ako hindi natuloy guys dahil nga ako sa working student at parang hindi ko forte yung pagtuturo guys at ako'y tinatamad sa mga reporting. At ayun, nag-transfer ako ng eskwelahan guys. Kumuha ako ng scholarship para nga makatulong din ako sa aking tuition fee kay Madam Ten Gives. Nagustuhan ko rin naman yung kursong nakuha ko guys at natapos ko. At ayun na nga hindi na ako naghanap ng trabaho pa. At dito na ako nag-hands-on sa tindahan namin. Hindi ko nga naisip na mag-apply sa iba. Kung narinig nyo sa iba kong vlog nababanggit ko din na hindi ko nga naisip na magtrabaho sa iba. Instead tulungan ko na lang yung kapatid ko. Ako nga ay wala pang asawa, wala pang anak, pero may partner. At hindi naman ako nagmamadali guys. Gusto ko pang i-enjoy yung buhay ko. Yung freedom ko. At okay na rin naman ako sa mga pamangkin ko guys. Grabe, sa pamangkin ko lang loaded na talaga ako. Kaya nga yung pag-uukay ko o yung sideline ko na negosyo,
para yun sa kanila guys. Para kung hihingi yung mga mama nila, bilhan mo si ganito ng ganyan, bilhan mo si ganito ng ganyan. Wala tayong problema guys, makakabigay tayo. Hindi naman ako madamot sa kanila guys, basta meron lang. At pinagsisikapan ko ngang magbenta ng ukay-ukay kasi meron din naman akong pangangailangan. Yung sweldo ko, meron din naman, syempre. Gusto natin yung mga skincare, meron tayong mga gustong damit, meron tayong mga gustong pabango. At mabibili naman natin sa tulong ng ating mga sideline guys. At ayan na nga pala guys yung nangyayari, patapos na tayo no, nag-gift giving na. Galing kay Madam Ten Gifts, galing kay Ate Princess Siga, sa tulong nila at sa tulong ninyo, yung sa mga nagmay ng ating ukay-ukay, at may nabili ako guys para sa mga bata. May naipakain tayo para sa mga tao doon kahit konti. At least na-share natin yung blessings natin no. Ayan, so salamat at naubos yung mga white teas natin at yung colored teas natin. Yung iba na hindi nabenta guys, naitulong ko din doon sa nabahaan sa Maasim, Sarangani Province. Natuwa nga ako sa mga bata guys. Kasi nga kahit na yung ibang laruan na naibigay ko, yung mga pre-loved ng mga anak ni Madam Ten Gives, tuwang-tuwa sila guys. Meron din naman yung mga brand yung laruan. At kahit na maliliit, kahit na konti lang, masaya na sila. May pakonting tour tayo guys sa loob ng bahay. Makalat yan guys, pero feel at home talaga kapag andyan ako. Namimiss ko talaga itong bahay na to guys, at dito ako lumaki. Ayan, nung dati guys, para sa akin malaking malaki talaga yung bahay no. Ngayon na malaki na ako guys, parang lumiit yung bahay ba. Ayan yung kwarto na tinutulugan ko before guys, si mama at si papa na yung natutulog ngayon. Ayan, at dito ako madalas sa sala, nagtatambay, naglalaro, nagtutupi ng damit, natutulog sa tanghali. At yan nga pala yung pamilya ko dyan guys, si papa, si mama at dalawa kong ate.